this time, in this video, ipakita ko sa iyo kung paano natin gagamitin. So, ito yung Consolacion National High School 2026. Now, ito yung pag-click mo yan, makita mo yung front design at saka yung back design. Gamit yung mga sample data doon sa paggawa mo ng mga fields. Okay? So, open natin to. Ay may records at saka design. Sa records, dito tayo mag-print at saka dito tayo Now, pwede tayo mag-new record. Click nyo lang new record. Tapos, i-ano natin ito. I-fill up pa natin. Ikaw mag-fill up, mag-interview sa customer mo. At tapos dito pwede tayong upload ng picture nila o kaya open yung camera. So, ang camera is hindi available dito. So, ang pinakamaganda dito sa ID natin is yung self-service QR. Yung self-service QR, makita mo, ito yung dito tayo mag-post. I-discuss ko muna yung print QR bago ko i-demonstrate sa inyo. Yung print QR, makikita mo yung ito yung i-print mo. Pag i-print mo yan, ganito yung output. So, makikita mo yung mayroon na yung pangalan ng forms nyo, tapos pangalan ng ID project, at tapos yung QR. Pag clinic nila ito, papunta ito sa mismong ID project mo. Pag-sample ako dito, gamit yung yung cellphone ko at saka yung Google App. Sa Google App, mayroon tayong QR reader. Now, sa QR reader, okay, basahin ko. At tapos dito, magkikita natin, ito, yung display natin. So, nakapangalan doon yung organization mo, ito yung sa amin. Kung sa inyo, ito yung mababasa ng customer mo. Okay, lagyan natin ng sample data. Tapos, mag-take tayo ng picture. So, pag makakuha ka na ng picture, click mo yung okay, tapos ipo-process natin yung picture. Yung picture kanina, okay, lagyan ko ng white background, pero pwede mo palitan kung anong color. Tapos, change ko ng outfit na school uniform, school white. Tapos, lagyan natin ng mild na retouching. Process picture. Okay, bumili pa lang pala ako ng gender. Tapos dito, process na yung picture. Habang nagpo-process na yung picture, patuloy natin yung paglagay natin na mga data. Yung signature is, pipicturean din natin yung signature. I-crop natin ang signature natin. Okay. So, ito na, pinaprocess ng picture natin. At tingnan mo yung kanina, di ba? Na-change na yung pangalan mo, change na yung background sa ID natin, tapos hindi na talaga. Okay, dito sa picture, sagad natin yan para process niya. Tapos niyan, submit natin. Yun naka-simple dito, tapos na-submit na yung natin.
yung data. Dito sa back end natin, i-refresh natin. May record na tayong na nakikita dito. Okay. So, i-upload natin to. Tapos, click natin. Then, dalawang klase ng printing yung gumagamit ng card printer at saka yung gumagamit. Ito kadalasan ginagamit natin, di ba? This printing using PVC sheets. So, yan. Yun. See, nakikita na yung picture, naka-mirror na. Dahil ito ay naka-mirror na, huwag mo na yan ito. Huwag mo na lagay na i-mirror pa natin yung printer. So, tama-tama ito. Pagkatapos nating ma-print, sige, print natin, print A1 card at A4 landscape. Ito yung lalabas, di ba? Yung front at saka back. So, print ka na lang dito. And tapos from here, alam nyo na yung gagawin. Okay? So, tapos i-tag natin as print. Pag tag natin as print, nawawala na dito sa unprinted. Dahil dito na sila sa printed. Okay? So, ito lamang, yun lamang po. So, mas madali na yung pag-capture ng data kahit nandun sila sa bahay or sa opisina or sa school, whatever places din, as long as you can give them their QR number, they can enter the data of their time. At mas madali din sa inyo. So, okay. Hope may natutunan tayo. Thank you for watching. God bless.